debosyon na ito, yan ay ang manalig. Believe and trust, not just the will of God, but the way of God. Tanging ang liwanag ni Jesus Nazareno ang kailangan natin. Simbolo ng liwanag, sapagkat kung siya ang hawak natin, wala na tayong kailangan pang iba. Kaya nga tayo ay narito ngayon, tumatalima, gaya nga ng tema natin, mapapalad ang mga nakikinig at tumutupad sa salita at kalooban ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at nang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan
upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot ng paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sinay pinadalhan ng Panginoon na makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig kayo sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dapat po't noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisisi ang karamiat, sa Kanya'y nagbabalik loob. Noon nilang nagunitang ang sanggalang nila ang Diyos. Ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwari, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagaharing kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginhawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao,
Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang mamatay, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, tayo po'y muli nagtitipon sa kapistahan ng ating Poong Hesus Nazareno upang siya bigyan parangal at papuri at pasasalamat. Bigyan natin palakpak ang ating Poong Hesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Mga kapatid, ang ating tema po sa taong ito ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno ay ibig kong makita si Jesus. Mapakaganda pong tema, mga kapatid. Ito po yung mithiin natin lahat ng nananampalataya kay Poong Hesus Nazareno at lahat ng mga deboto, sapagkat ilang taon po tayong hindi nagkatipon upang magdiwang ng kanyang kapistahan.
Kaya bithiin natin, ibig kong makita si Jesus. Mga kapatid, tuwing tayo nagtitipon dito sa dambanang ito at sa lahat ng mga dambanang may patron na Poong Jesus Nazareno, literal po nating nakikita, nasisilayan ang Poong Jesus Nazareno sa altar. Amen? At pagka nakita po natin ang ating Poong Jesus Nazareno, dapat pansinin natin, tangan niya ay krus. Tayo po'y mga tagasunod at mananampalataya ng Diyos na may krus. Ang ibig sabihin kasi nito, mga kapatid, ito yung lubos na pag-ibig ng Ama. Kaya dito sa ating Ebanghelyo sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat nananampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pag tayo nagkatipon-tipon at magbigay parangal at papuri at magdiwang na Eucharistia alang-alang sa ating Poong Jesus Nazareno, ito'y pagdiriwang ng mapagligtas na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayan. Kaya kapag nakita natin ang ating Poong Jesus Nazareno, alalahanin natin, mga kapatid, bawat isa sa atin, bawat nananampalataya ay mahal ng Diyos. Amen? Mahal tayo. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi po tayo humihinto sa pagtingin natin sa banal na sa imahin ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi lamang po tangan niya ang krus dahil sa mahal niya tayo. Kundi pagka nakita natin ang ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang imahin, ay dapat nakikita rin po natin ang ating mga sarili na hindi ibig sabihin kung kawangis tayo ng ating Poong Jesus Nazareno, kundi nakikita natin sapagkat siya'y nanaog naging Poong Jesus Nazareno dahil sa bawat isa sa atin. Ang ating kasalanan, ang ating pagiging makasalanan, ang sanhi kung bakit isinugo siya ng Ama para sa atin, para iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya pag nakita natin ang imahin ng ating Poong Jesus Nazareno, tangan-tangan niya ang krus, dapat makita natin ang ating mga sariling iniligtas tayo ng ating Panginoon. Ligtas tayo. Kaya dapat inaangkin natin yon at dapat yan ang bibigay sa atin ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, na ipagpatuloy ang pagiging ligtas. Dapat pagkatapos nating magdebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno, pagkatapos nating magdasal sa ating Poong Jesus Nazareno, nakikita natin ang ating mga sarili at itong lahat ng pagdarasal at mga debosyon ay nagdadala sa atin upang lalo pang magbago. Magbabago dapat, mula sa pagiging makasalanan, patungo sa buhay na banal. Yan ang tawag sa ating lahat, Kaya nga iniligtas, huwag po nating sayangin ang pagpapasan-pasan ng krus ng ating Poong Jesus Nazareno. Kung tayo hanggang lamang po doon sa pagdarasal, hanggang lamang sa pagpapasan, hanggang lamang po sa pagdidibosyon, hanggang lamang po sa pagsali ng mga organisasyon, ay hindi po kumpleto ang ating pagiging mga tagasunod ni Kristo, pagiging Kristiyano. Paano ko kumpletuhin? Sa ating pagbabago ng ating mga sarili.
Kaya dapat nakikita natin ang ating mga sarili kapag nakita natin ang Poong Jesus Nazareno at sinasabi natin sa ating mga sarili, ako'y iniligtas, ako'y rason. Isa sa mga rason kung bakit tangan ng ating Poong Jesus Nazareno ang krus. Kasama sa bigat ng krus na yan ang aking mga kasalanan. Kaya kapag pagkatapos natin magdasal, magdebosyon, ito'y hahantong sa pagbabago mula sa buhay makasalanan patungo sa buhay na banal. Doon na uuwi lahat ang ating mga debosyon. Doon po na uuwi lahat ang ating pagbibigay, parangal at papuri. Pinaka-konkreto, pinakamahalagang pagbibigay parangal at papuri sa ating Poong Jesus Nazareno ay sa ating aktual na buhay, mga kapatid. Ang buhay na matuwid, buhay na makadiyos, buhay na nakikitang iniligtas nga tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. At panghuli, kapag nakita natin ang ating Poong Jesus Nazareno, pagkatapos natin uli magdasal, magdebosyon sa Kanya, pagkatapos lahat ng ating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, ito'y mauuwi rin hindi lamang sa pagbabago ng ating sarili, kundi dapat makikita rin natin ang ating Poong Jesus Nazareno sa ating kapwa-tao. Ano? Sabi po ni Saint Teresa of Calcutta, kapag nakakakita ako ng taong naghihirap, si Kristo ang nakikita ko sa kanila. Kaya si Mother Teresa, si Saint Teresa of Calcutta, ang foundress ng Sisters of Charity, yun ang nag-udyok sa kanya upang tipunin ang mga walang nag-aarugang mga may sakit, mga nagugutom, naghihirap, tinipon sa kanilang kumbento at inaalagaan. Yan ang ating yan ang hantungan dapat pagkatapos nating magdasal, magdebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang kanyang paghihirap na tangan niya ang krus, dapat nakikita natin yan sa ating kapwa-tao. Nagiging makatao at makadiyos dapat tayo. Again, hungkag, peke, walang silbi, walang saysay, ang pagdidebosyon natin, ang pagiging mga devoto natin sa ating Poong Jesus Nazareno, hanggat ito'y hindi nagdadala sa atin, hindi lamang sa pagbabago ng buhay, kundi ang tayo'y maging makatao, nakikita ang kapwa, ang Panginoon, kanyang imahin sa bawat kapwa, lalo't higit ang mga naghihirap, mga walang makain, nagugutom, walang maidaramit, at dapat gumagawa tayo ng paraan. Katulad ng ang Diyos gumawa ng paraan upang tayo nahihirapan sa kasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Gumawa ang Diyos ng paraan, sinugo niya ang kanyang anak. Kaya't gumagawa rin po ang Diyos ng paraan upang tayo mga nagdidebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno ay maging imahin ni Kristo rin sa ibang tao na katulad na tayo'y iniligtas sa kasalanan. Ibabahagi natin ang kaligtasan, hindi lamang na pangkaluluwa na kaligtasan, kundi kaligtasan sa gutom, uhaw, kawalan ng matitirhan, kawalan ng maidaramit. Ito po ang ating mission, bawat isa sa atin. Kaya't ngayong kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno, muli natin ipangako. Ngayon na nakita natin muli ang kanyang imahin, nakita natin siya'y may tangan na krus, tanda ng pagmamahal sa atin. Dapat pag nakita natin siya, nakikita natin ating mga sarili, mga taong iniligtas sa mapagligtas na pagmamahal ng Diyos. Kasi mahal niya tayo. At pagkatapos magdebosyon, magdasal, magdiwang na Eucharistia, alang-alang sa Poong Jesus Nazareno,
tataglayin, dadalhin natin siya sa ating kapwa sapagkat doon din siya nananahan ang kanyang presensya sa ating kapwang naghihirap din. Tayo naman ay magbabahagi ng kaligtasan sa ating munting pag-ibig na ibabahagi sa kapwa, maibsan ang kanilang pagdurusa, kalungkutan, kahirapan sa buhay. Sana masabi nila, naniniwala akong buhay ang Poong Jesus Nazareno. Kapag tayo nakagawa ng kabutihan sa kapwa, hindi man sila magpasalamat, sigurado yan, ramdam nila ang pagkakaiba ng taong may debosyon sa ating Poong Jesus Nazareno kaysa taong hindi nananampalataya sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating dasalin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong tugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin
na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan sa krus, sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa mamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus,
siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Sitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, muli po nating ipangako sa ating Poong Jesus Nazareno na ating isasabuhay ang ating debosyon at mga pagdarasal, at ito'y gagawin natin sa pag-awit ng Ama natin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbaghaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago kayo umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement po. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na baikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na ang iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.